Yun, reaction video muna tayo ulit. Alam nyo na, Tito ng White Mesa. So bago pala natin simulan to reaction video na to, magpapasalamat na muna ako sa inyo. Lalo na sa mga, nakita ko kasi lalo na sa mga nag-subscribe dun sa music channel ko. Napakalaking bagay yung mga nag-share, tsaka yung mga nag-check nung mga kanta ko rin sa Spotify, yung mga nag-stream. Maraming salamat sa inyo. Pati yung mga gumamit nung song ko sa TikTok, sa mga video nila. Maraming salamat sa inyo kasi nakita ko din kumbaga ang laking bagay nung nakita ko kung saan nanggagaling yung yung audience. So maraming salamat na agad sa inyo. Tsaka recently kasi nakita ko lumobo yung streams ko sa Spotify, no. Tsaka sa ibang platform. So maraming salamat agad sa iyo sa pagsuporta rin sa music ko, no, bilang isang music artist na to. Usually mas nakilala niyo ako sa ganitong format, pero maraming salamat dahil sinusuportahan niyo rin yung music ko, yung mga original na kanta ko, no. So yun, sa mga hindi pa pala nakakarinig ng mga kanta ko, eto. Halikang labi na, tryna make this hard on me, tryna make a fool out of me. Walang iba na ginusto, dito ka sa aking tabi. Ayos lang din naman sa akin na ikaw ay sa iba na tumabi. Di yung sa iba ko pa malalaman na ayaw mo na ako napansinin. Yeah, I don't know, fuck this shit. Binaliwala mga sinabi sa akin ni mama, di pumasa. She said that you're so maarte, wag na wag ka matadali sa ganda niya. Kurbahan ng katawan, bandang huli ikaw ay pagtawanan. Just the feeling of her lips touching mine, nagmamadali na siya ay balikan. Totoo pa ba ang sinasabi mo? Sa isip mo na ba ako'y nalilito? Isipin mo na araw-araw ganito. Ikaw yung dahilan, ayokong huminto. Totoo pa ba ang sinasabi mo? Sa isip mo na ba ako'y nalilito? Isipin mo na araw-araw ganito. So kung nagustuhan nyo yun, subscribe na lang kayo dun sa music channel ko. Check out nyo yung mga kanta ko. Nasa TikTok siya, Spotify. Check nyo na lang. Nasa rin siya, magagamit nyo rin siya sa mga Instagram or Facebook stories nyo. My Day yan. Available siya dyan. Maraming salamat guys. Sobrang maraming salamat sa pag-support at pagtangkilik din sa mga likha ko, no. So wag na natin patagalin to. Yun nga pala, lalagay ko na lang sa description box yung mga link, tsaka sa pinned comments yung link ng music ko, no, tsaka yung ibang socials ko. So anyway, excited akong gawa ng reaction video to. Skastakli, kalimutan ka. Kasi sabi ko nga, tulad ng mga nakaraang reaction video ko, ang tagal niya hindi naglabas ng talagang solo song niya. So kumbaga parang ako bilang isang artist at isang fan din ni Skastakli, kumbaga nanabig din ako sa music niya. Yun, alam ko yung huling narinig ko na lumabas siya is yung kasama niya si Loki sa kanta. So ito kasi talagang siya lang. So wag natin patagalin to. Kalimutan ka by Skastakli. Guys, right off the bat, ibang feeling ko ibang Skastakli itong maririnig natin. Actually, first time ko lang din papanoorin ito, first time ko papakinggan, no? So, I'm here for the ride.
Guys, sa totoo lang, gandang-ganda ako ngayon sa kanta na to. In a way na, kasi nga, sabi ko nga, ngayon ko lang din papanoorin yung music video. Gandang-ganda ako sa kanya in a way na gusto ko lang pakinggan yung kanta muna. Gusto ko namnamin lang yung kanta. Which is hindi ko magawa kasi nakita nyo naman may mga mannerisms ako na pagka medyo talagang tumatama sa akin yung kanta or talagang kumbaga nagtatranslate sa akin yung kanta, kumbaga napapapikit ako, gusto ko ring panoorin yung music video. So ganun yung epekto niya sa akin. Gusto ko lang siyang parang, alam mo yun, ito yung mga type of songs na na kumbaga yung soul ng artist tumatagos sa listeners or sa viewers. Ganun siyang klase ng kanta. So hindi ako magtataka kung magiging number 1 na naman tong kanta na to. Ulitin ko lang ng bahagya dito. Na tayo mag-delve into dun sa music. Pero sasabihin ko lang, nasa na tayo siguro, nasa band analog ska era na tayo. Alam nyo, kahit sabi ko nga, diba, sa mga dati kong reaction video, no, kay Skastakli, hindi nyo talaga matatanggi yung talent ni Skastakli. Sobrang talented niya na musician. Kumbaga, isa siya sa mga tao na pinanganak para mag-music, alam nyo yun. Kumbaga, sabi ko nga, hindi naman tayo, alam nyo naman tayo dito sa White Mesa, hindi naman tayo mangmang or hindi naman tayo bingi sa mga, kumbaga, naririnig at nakikita rin naman natin yung mga issue na lumalabas, no? Pero sabi ko nga, ako as a person, kumbaga, labas yun kumbaga, iba yung, never kung hindi ko pagsasamahin yung, kumbaga, iba yung personal life sa work at, or yan, sa artistry, sa music, kumbaga, hiwalay lagi yun. Kumbaga, ako, I'm here for the ride, na kumbaga isa ako sa fan ni Skastakli sa music niya. Kumbaga ako, I don't know him personally, pero hindi ako para mag-judge ng tao base lang sa mga nakikita at nababasa ko sa social media. So I'm not here to judge. Ako wala akong bias sa ganun, wala akong pakialam sa mga ganung issue. Basta ako ine-enjoy ko yung music ni Skastakli kasi tulad niyan, kumbaga daming mga alam ko naman kumbaga marami nang babash sa kanya. Pero ang akin kasi is wala ako sa lugar magsabi ng thoughts ko about doon kasi unang-una hindi ko siya kilala personally at walang pruweba, hindi ko nakita yung mga kung ano mang pinaparatang sa kanya. Pero one thing I can be sure of, you cannot deny his talent, no? Sobrang talented nito ni Skastakli, ni Daryl, when it comes talaga sa artistry. Hindi nga lang music, artistry. Kumbaga, yung evolution niya throughout the years, alam niyo naman since 14, 15. Balik ko lang ng konti. Pasok ng second verse. Walang ibang mapagsabihan, balikat ko'y tinatabi. Paano ko tatanggapin ay kay hindi na babalik pag naaalala kita. Luhay di maipahinga, matay wala nang mapiga. Di na ba talaga. Kumbaga, kung naririnig nyo na talaga si Skastakli kumanta, no? Kahit naman sa mga ibang talagang mga artist na lumabas as singer,
talagang alam din na si Skastakli is, kumbaga yung vocal range niya rin, kumbaga kaya niyang gawin ng live yun, riffs na yun, mga runs na yun, kaya niyang gawin live yun. Magaling na, talagang magaling po. Ano to, si Skastakli, kumbaga all around, kumbaga full package entertainer, performer siya. Yan, kumbaga it's just right kasi kumbaga yung mga music influence niya talagang, kumbaga alam mo yung mga humulma rin talaga sa kanya. Matay wala nang mabigat, di na ba talaga magbabago ang isip mo? Yan na ba talaga ang ikakatahimik mo? Kasi kahit na ano pang gawing pilit ko, ako'y di mo na makita. Hirap ang gawin, di mo na ako kailangan. Sana naman nilabanan mo. Anong nangyari sa tayo hanggang sa huli? Tuluyan bang kakalimutan na? Ayoko pang mawala ng pag-asa. Mga mata mo'y masilayan ko. At kahit ano pang gawin kung pagkukunwari, di na ba nakalimutan na? Feeling ko ito yung mga may mga bridge eh. Tingnan natin. Kalimutan ka. Hirap ang gabing, di mo na ako kailangan. Sana na may nilabanan mo. Anong nangyari sa tayo hanggang sa huli? Tuluyan bang kakalimutan na? Ayoko pang mawala ng pag-asa. Mga mata mo'y masilayan ko. At kahit ano pang gawin kung pagkukunwari, ay di na ba nakalimutan na? Kalimutan ka. So yun, no, tulad ng dati, malaking congratulations, shoutouts sa kay Skastakli, sa no, at sa buong production team. Sobrang solid ng production all throughout, visuals and everything, alam niyo na. Yun. Actually hindi ko sasabihin hindi ko in-expect kay Skastakli to, in a way na kasi alam ko na capable gumawa ng ganitong klase ng kanta or music si Skastakli. Alam kong kaya niya mag-put out ng ganito yon, band, kumbaga full band, analog. Alam kong kaya niya eh. Hindi ko lang in-expect na, kumbaga, ang akin kasi parang ano na gano'n na siyang kalaki sa music, gano'n na siyang katagal sa music, let's say isang dekada, kasi alam ko una ko narinig si Skastakli 2015 eh. 2015 ba? 16. Kumbaga, ewan ko kung sobrang timing lang din. Na kumbaga siguro isang decade na siya sa music scene as a mainstream, no? Hindi ko alam kung before nun is nagbu-music na siya. Kumbaga 1 decade marks na, kumbaga ito na magta-transition na siya, or let's say hindi naman magta-transition, kumbaga magpo-put out na siya ng mga ng iba pang music na kaya niyang gawin. Kumbaga ano yan eh, yun yung maganda sa artist, like may evolution. Kumbaga nag-start ka sa ganito,
Tapos all throughout the year, kumbaga nag-gain ka ng experience, nakapag-explore ka. Kumbaga meron kang may natutuklasan ka sa sarili mo na other path, other music, no. Hindi ko sinasabing ngayon niya lang to natutunan, kasi alam ko, tulad nga sabi ko, alam kong capable siyang gumawa ng ganitong kanta. Pero ibig sabihin, kumbaga eto na yung nakikita niyang right time para mag-put out na mo. Kumbaga para ipakita yung other side niya. So sa mga nagsasabi na may mga hip-hop daw na biglang naging rockista, limbawa, let's say, sino ba pinaka-recent example? Si MGK, yun na lang, recent example. So yung mga nagsasabi ng mga dating hip-hop artist, mga rapper na naging rockista or naging banda-banda, yun yung mga taong di nakakaintindi ng music, guys. Unahan ko na kayo. Kasi don't be fooled sa mga nababasa nyo or sa mga ibang napapanood nyo, no? Kaya hindi ko sinasabi na panoorin nyo yung mga reaction video or yung channel ko, no? Yung mga insights ko. Hindi ko sinasabing ganun. Pero choose wisely kung sino yung mga dapat yung panoorin at yung mga kino-consume or ina-absorb nyo na content, no? Kasi yun nga, hindi lahat is fair at hindi lahat is parang organic at alam nila yung sinasabi nila. Actually, ako, sabi ko nga, coming from a family na yan, heavily influenced by music and art sang family namin. So, yun nga, tsaka sa mga dati na nanonood dito sa White Mesa nyo, siguro naman by this time alam nyo, kumbaga somehow, di ko sinasabing tama lahat ng sinasabi ko, pero I have the credibility to speak about these matters, no? So wala na akong masasabi kay Skastakli. Kumbaga eto na yun, kumbaga nasa point na siya ng career niya na kaya niya nang gawin lahat when it comes sa music niya. Tulad nito, tingnan natin. Feb 14, nilabas niya ng Valentine's Day. Kumbaga, let's say, going 2 days pa lang, pero almost 1 million views na, diba? So, nandun na siya sa part ng career niya na establish na yung pangalan ni Skastakli, na kahit ang tagal niya mawala sa eksena, like, ang tagal niya hindi naglabas ng kanta. Pero, once na lumabas siya at nag-put out siya ng kanta, is relevant siya. Kumbaga, nandun na siya sa legendary icon status when it comes sa OPM, no? Nandun na siya, kumbaga sila may sarili silang tier, may sarili silang level. Kumbaga, para sa akin ang magkaka-level ngayon sa OPM is syempre si Glock 9, hindi mawawala yan. Glock 9, punta na lang tayo sa sa hip hop, no? OPM, si Glock 9, si Al James, si Shanty Dope, Flo G, Skastakli. Kumbaga sila yung mga hip hop artist ng Pinas or OPM na rappers yan, na kahit matagal silang di maglabas ng kanta, pero once na naglabas sila, kahit nga teaser lang, kumbaga yung mga mata ng tao, kumbaga magfo-focus ulit sa kanila. Kumbaga na-establish na nila yung brand nila or yung music nila, yung talent nila, yung galing nila as is. Kumbaga relevant sila kahit anong era. Let's say parang si Glock 9, di ba? Kumbaga ako growing up with Glock 9 na listening to his music, di ba? Parang ilan na yun, ilang taon na ako. Kumbaga almost 3 decades na akong nakikinig sa kanya. 3 decades ng relevant si Glock 9, pero ngayon nakita nyo nandun pa rin siya sa tuktok. So eto yung mga binanggit ko na artist yan, sina Al James, sina Shanty, Flo G, Skastakli, ganun din yun. Kumbaga let's say in the near future, kumbaga mga let's say 40s na sila, ganun din yun magiging status nitong mga to. Relevant pa rin sila kahit anong era na ng music ng OPM, no? So yun, hindi ko napapahabain. Sobrang solid. Pahabain natin. Kasi sa totoo lang, gusto ko rin yung arrangement ni Skastakli dito. Maganda yung arrangement niya nung kanta. Like, yun nga, buo eh. Like, verse, tapos may instrumental, kumbaga may solo. Tulad niya kanina, may guitar solo, no? May pre-chorus, may pre-chorus ako narinig eh.
kumbaga alam niyo yung structure ng kanta is talagang kumbaga kanta. Kumbaga gumawa siya ng arrangement fitting dun sa concept nung nilabas niya music. So actually gusto ko ngang i-explain pa, pero siguro ano lang kasi lalo na ganito, first thought, first view. Ewan ko, next time na lang siguro. So maraming salamat ulit guys. Unang-una, magsi 6K subs na tayo. Maraming salamat talaga sa inyo guys. Simula pa lang to ng 2025. Yun, check nyo ulit yung mga original content. Yun, maraming salamat din sa mga nagko-comment at nag-share ng mga vlog at ng mga podcast natin. No? Maraming salamat. Pati yung music ko, sa mga nag-share, sa mga nag-subscribe dun sa music channel ko, maraming salamat sa inyo. Abangan nyo yung mga ilalabas kong kanta this year. Let's say, ako talaga i-push ko na makapaglabas tayo ng 6 songs this year. So, abangan nyo yun guys. Maraming salamat. God bless sa inyo lahat.